25. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ayan. Yung palang matutuwid na tao, hindi papabayagan ng Diyos magpalimos ng tinapay. O yan, huwag kayong masasaktan, mga kababayan. Huwag kayong magagalit sa akin. Kung ikaw lang ay mabubuhay ng matuwid, hindi ka pababayaan ng Diyos na ang anak mo magpalimos ng tinapay, kahit yung anak ng anak mo, kahit yung apo mo. Bakit po? Meron kang Diyos sa buhay eh. Naranasan ko po kasi ito eh. Naranasan ko. Alam niyo kung bakit? 73 anyos na ako, pwede na akong magsalita sa karanasan. Ako po ay galing sa isang pamilyang hindi mayaman, yung aking ina. Yung aking ama galing sa pamilyang mayaman, kamag-anak ng mayayaman sa sosyedad. Kagaya ni kapatid na Daniel, yung kanyang pamilya galing sa mayayaman din. Isa sa pinakamayayaman sa Pilipinas yung si Rason na kanyang tiyuhin. Ako naman, yung aking family tree, family sa father side, mayaman po yun. Pinsang buo ko yun si Noel Soriano na dating presidente ng UP, na campaign manager ni Cory Aquino nung siya ay tumakbo sa pagka-presidente. Emmanuel B. Soriano, former UP president 1979 to 1981. Kamag-anak namin yan eh. Mayayaman yan eh. Yung Soriano sa Cebu na naging Agila, may-ari ng chain of hotel sa Visayas at Mindanao. Ang bahay, ang gripo, ginto. Yung mga taga San Miguel Corporation, mga Soriano yan eh. Kung uugatin mo, yung mga Soriano galing sa isang mayamang angkan. Pero ang tatay ko po, nang umanib sa Iglesia ng Diyos, itinakwil ng kanyang mga kapatid, mga magulang, parang naging baliwala siya. Kasi mga Katoliko sila, ang mga pinsan kumpare, 5 yata, kung 6. Mga tiyuhin kumpare, marami rin. Pamilyang Katoliko, yung aking ama, nung maanib sa Iglesia ng Diyos, way back 1932 o 34, di ko na po matandaan ang eksakto. Itinakwil siya ng kanyang mga kamag-anak na mayayaman. So, nag-umpisa po siya sa isang buhay na sarili na mahirap lang. Naging professor siya ng Military Science and Tactics sa UP. Diyan po sa UP Diliman. Nagturo po ang aking ama diyan. Sa panahon ni Presidente Marcos. Si Presidente Marcos, ano po siya ng aking ama kasama sa batalyon yun o company. Ngayon, yung aking ama po ay naging steel superintendent ng AM Ureta and Company. Pero sarili niya ng buhay. Mahirap lang kami. Hindi naman kami pobre, pero yung pobreng-pobreng namamalimos, no? Mahirap lang kami. Nang dumating ang gera ng Hapon, ang tatay ko po ay naging manager ng Vitamin Bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH, sa Philippine General Hospital at saka sa San Lazaro. Nakita ko sa karanasan ng buhay nang ang aking ama magbalik loob sa Diyos at ang aking ina, hindi na pabayaan ang aming pamilya na kahit sa panahon ng hapon, walang makain. Sobra ang aming pagkain sa panahon ng hapon. Kasi nga, yung bakery na pinamamahalaan ng aking ama, siyang nagsusupply ng tinapay, lahat ng tinapay sa PGH at saka sa San Lazaro Hospital. Pinakamatatandang ospital sa Pilipinas yan. Kaya kung iisipin mo, tama yung sabi ng Diyos eh. Sabi ni David,
Naging bata ako, matanda na ako ngayon, sabi ni David. Hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahi man, nagpalimos ng tinapay. Mula sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak at mga apo ngayon, awa ng Diyos, wala naman pong nagpapalimos ng tinapay. Meron kaming makakain na galing sa mabuting paraan ng hanap buhay. At hanggang ngayon, nakaka-maintain po tayo ng negosyo. Diyan sa Pilipinas, may negosyo tayo diyan. Sa Singapore, may negosyo po tayo diyan. Sa Amerika, meron tayo negosyo. Dito sa Brazil, meron tayo negosyo. Kung atin pong kakainin lang, sobra naman po. Kaya lang, ginagamit natin sa pagtulong sa kapwa at sa gawain ng palaganap ng Ebanghelyo. Pero yung kakainin mo lang, magpapalimos ka, kung may tiwala ka sa Diyos, kung inuna mo ang Diyos, hindi ka magpapalimos. Yung ibon na, sabi ni Kristo, di naman nagtatanim eh. Ikaw pa, makakapagtanim ka naman. Sabi ko nga sa mga kapatid sa iglesia, bumili lang kayo ng paso, wala kayong lupa. Bumili ka lang ng pasong malaki-laki ng kaunti. Doon mo ilagay yung mga pinagbalatan mo ng gulay, pinagkaliskisan mo ng isda, lagay mo ron. Tapos pagka natunaw na yon, taniman mo ng sili, taniman mo ng sibuyas, taniman mo ng bawang, taniman mo ng spinach, kahit pasulang, ay may makakain ka. Yung ibon, di nagtatanim yun eh. Pero pinakakain yun ng Diyos eh. Ikaw pa, pwede ka namang magtanim. Kahit wala kang lupa. Nung nandiyan po ako sa Apalit, yung pinaka yung aking rooftop, nilagyan ko ng garden dun eh. Kaya nakakakain ako ng kamatis, organic, nakakakain ako ng pechay, nakakakain ako ng sili. Meron. Yung mga ibon, di nga nagtatanim, pinapakain ng Diyos. Ikaw pang di niya pakainin. Yung pagdadamit naman, si Solomon nga hindi nakadamit nun, damit ng mga liryo sa parang Hindi ba kayang bigyan ka ng Diyos ng mga bagay na ito? Ang hinihingi lang ng Diyos, hanapin mo muna siya. Ang kanyang katwiran, yung kanyang kaharian, lahat ng bagay dadagdag niya sa'yo. Huwag kang mag-alala kapatid. Kahit sa asang kampanig ng mundo, pag hinahanap mo ang Diyos, makikita ka niya. Basahin natin ang 14:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutungha ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Kita nyo? Kung maghahanap ka ng Diyos, makikita mo siya, hinahanap ka rin niya eh. Sa maraming tao sa lupa, meron nagsasabi, walang Diyos. Meron naman nagsasabi, may Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Meron naman nagpapakunwari lang, 1:16. Pakinggan nyo ang sabi sa Tito. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Nakita nyo mga kapatid? Meron hindi naniniwala sa Diyos. Meron naman naniniwala, hindi sumusunod. Meron naman nagpapanggap lang, mga impostor. Nagpapanggap sila, nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Yan ang maraming tao ngayon eh. Palibhasa ay mga malulupit, mga masuwayin, mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan ang mga tao ngayon sa ating panahon. Pero hindi talaga naghahanap ng Diyos. Pero kung talaga naghahanap ka ng Diyos, hindi ka mabibigo. Kasi
tinunghan ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit sa 14:2 ng awit, upang tingnan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Pagka naghahanap ka pala, hinahanap ka rin niya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Makita lang ng Diyos na hinahanap mo siya, hindi ka mabibigo. Sabi niya, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Naghahanap ka talaga ng tunay na Diyos, makakasumpong ka, kapatid. Makinig ka lang sa dating daan. Kasi kung sa iba ka naman makikinig, di naman tinuturo ito eh. Ang tinuturo ay yun din. Si Manalo Anghel, Iglesia ni Cristo ang totoo. Si Cristo tao. At saka abuloy, pagpapagawa ng kapilya. Yun ang ulit-ulit na inuulit-ulit doon.